hanggang saan mo kayang magpasensya, lalo na kung ang umaapi sa'yo ay kamag-anak mo rin. Akala natin kapag ang gumagawa ng mali ay kadugo, mas madali nating mapapatawad. Akala natin utang na loob ang sagot sa lahat, kahit na ang kapalit ay ang sariling karapatan. Pero paano kung dumating ang araw na ang kabaitan mo ay gamitin laban sa'yo? Paano kung ang utang na loob ay maging tanikala na pilit na nagbubulag sa katotohanan? Sa isang tahimik na baryo, may isang babae, si Lina. Tahimik siyang namuhay, tahimik siyang nag-alaga, at tahimik din siyang nawalan. Ang lahat ay nagsimula sa simpleng kabutihan. Ngunit nagtapos sa isang leksyon na hindi niya makakalimutan habang buhay. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bayan, naninirahan si Lina, isang simpleng babae na walang ibang pangarap kundi ang makita ang kanyang ina na mabuhay ng payapa at masaya. Habang ang iba niyang mga kapatid ay matagal nang lumuwas patungong Maynila, siya lamang ang naiwan sa lumang bahay na yari sa kahoy, ang tahanang puno ng alaala ng halakhak noong bata pa siya at ngayon ng mga buntong hininga. Bawat umaga, gigising siya bago sumikat ang araw. Tahimik niyang lulutuin ang lugaw ni nanay, hahaluan ng kaunting asin at kaunting pagmamahal. Hindi man marangya, sapat na iyon para sa kanya. Basta't makitang ngumiti ang ina kahit sandali. Habang nag-aalaga, madalas niyang marinig ang mga salitang, "Anak, huwag mong pabayaan ang sarili mo ha. Huwag mong hayaan na maubos ka kakaisip sa akin." Ngunit paano nga ba hindi iisipin kapag ang bawat ubo ni nanay ay parang punyal na tumatama sa kanyang puso? Kapag ang bawat araw na lumilipas ay paunti-unting kumakain sa lakas at pag-asa niya, hindi siya nagreklamo, hindi siya umiyak sa harap ng iba. Dahil para sa kanya, ang pag-aalaga ay hindi pasanin, isa itong panata. Panatang iniukit ng pagmamahal, hindi ng tungkulin. Minsan, habang pinupunasan niya ang noo ng ina, napaisip siya, kung sakali mang dumating ang araw na mawala si nanay, ano pa kaya ang silbi ng bahay na ito? At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, natutunan ni Lina ang unang aral ng sakripisyo, na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging malakas o masaya. Minsan, ito ay tahimik, pagod, ngunit tapat hanggang sa huli. Madalas, habang pinagmamasdan ni Lina ang papalubog na araw sa may bintana, napapaisip siya, nasaan na kaya sina kuya at ate? Naalala pa kaya nila si nanay? Matagal nang hindi umuuwi ang mga kapatid niya. Si Kuya Tonyo ay nasa Maynila, nagtatrabaho sa isang kumpanya, abala sa sariling pamilya. Si Ate Marilu naman ay nakapangasawa ng may kayang negosyante, si Marites, ang hipag na palaging may nakahandang salita tungkol sa kung ano ang tama at mali. Tuwing Pasko o pista lamang sila muling nagkikita. Dumarating sila sakay ng magagarang kotse, may dalang mga imported na pagkain, mga prutas na mamahalin, at mga regalong nakabalot sa makintab na papel. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nararamdaman ni Lina ang lamig sa pagitan nila, parang mga bisitang hindi na sanay tumira sa bahay, na minsan ay pinagsaluhan nilang mag-anak. Isang beses, habang nagluluto si Lina sa kusina, narinig niyang sinabi ni Marites, "Nakakaawa naman itong bahay niyo, Lina. Luma na, siguro kung ako, matagal ko nang pinarenovate ito." Napangiti na lang siya kahit alam niyang may tusok ng sakit sa likod ng mga salitang iyon. Hindi siya sumagot dahil alam niyang ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa sigawan. At sa puso niya, paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili, "Hindi ko kailangan ng marangyang bahay. Basta't kasama ko si nanay, sapat na." Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang lalong bihira nang tumawag si kuya at si ate tila abala na rin sa bagong buhay. Ang mga mensaheng dati ay may kasamang, "Kamusta ka, Lina?" ay napalitan ng, "Padalhan mo muna ng dokumento si nanay, kailangan namin sa papel ng lupa." At doon unti-unting pumasok sa puso ni Lina ang isang malamig na katotohanan na minsan ang pagitan ng mga magkakapatid ay hindi dahil sa distansya ng lugar, kundi sa distansyang nilikha ng panahon, pera, at mga nakalimutang pangako. Isang gabi habang malakas ang ulan sa labas, tahimik si Lina sa tabi ng kama ni nanay. Ang ilaw ng lampara ay marahang sumasayaw sa dingding, at ang bawat patak ng ulan sa bubong ay parang mga yabag ng panahon na unti-unting lumalayo. Mahina na si nanay. Ang dating malakas na boses nito na laging tumatawag ng, "Lina, anak, halika rito," ay napalitan ng paos at mabagal na tinig. Ngunit sa kabila ng kahinaan, malinaw pa rin ang mga mata nito, puno ng pagmamahal, puno ng alaala. "Anak," bulong ni nanay habang hinahaplos ang buhok ni Lina, "kung sakali mang mawala ako, yung lupa natin sa likod ng bahay, sa'yo yun, Lina." Napatigil si Lina. "Sa akin po, Nay, pero baka magalit sina kuya." Ngumiti si nanay, mahina ngunit totoo.
Hayaan mo na sila, anak. Hindi naman pera ang puhunan mo sa pagmamahal. Ang puhunan mo ay panahon, pagod, at puso. Kaya kung may karapatang magmana ng tahanan natin, ikaw yon. Tumulo ang luha ni Lina. Hindi dahil sa lupa, kundi sa bigat ng mga salitang iyon. Parang tinig ng Diyos na nagsasabing, nakikita ko ang lahat ng sakripisyo mo. Hinawakan niya ang kamay ng ina at mahina niyang sagot, Nay, hindi ko po kailangan ng kahit ano. Basta't kasama ko po kayo, sapat na. Ngumiti si nanay at ang mga mata nito ay tila nagsasabi, mahal din kita, anak. Sa labas, patuloy ang ulan. Tila nililinis ang hangin habang sa loob ng bahay. May isang pangako ang nabuo. Ang pangakong aalagaan ni Lina ang lahat ng iniwan ni nanay. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil iyon ang huling habilin ng pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting humina ang katawan ni nanay. Ang bawat hinga ay tila may kasamang paalam, at ang bawat titig nito kay Lina ay parang mensaheng ayaw niyang tanggapin. Isang madaling araw, tahimik ang buong baryo. Ang mga ibon ay hindi pa nagigising at tanging tunog ng hangin ang maririnig. Si Lina, nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng kanyang ina. Mainit pa kanina, ngunit unti-unting lumalamig. Nay, gising po, mahinang bulong niya. Walang sagot. Tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Napayakap si Lina sa katawan ng kanyang ina, at doon, sa gitna ng dilim, ay pumutok ang mga luhang matagal niyang pinigilan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagreklamo. Tanging mga hikpi lamang ang bumabalot sa gabi, mahina ngunit totoo. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. Dumating ang mga kapatid ni Lina, pitpit ang mga bulaklak, kandila, at mga salitang, sayang, hindi man lang namin siya naalagaan. Tahimik lang si Lina. Habang ang iba ay abala sa pag-aayos ng lamay, siya naman ay nakaupo sa gilid, pinagmamasdan ng kabaong, hinihimas ang lumang kumot na minsang ginamit ni nanay noong masigla pa ito. Nay, bulong niya, pangako po, hindi mawawala sa puso ko ang mga aral niyo. Sa libing, ang araw ay tila nakikiramay. Mabigat ang hangin at bawat hakbang papunta sa sementeryo ay parang pagpunit ng isang alaala. Habang ibinababa ang kabaong sa hukay, sumabog ang isang tanong sa isipan ni Lina. Isang tanong na hindi niya alam kung kailan masasagot. Paano ako mabubuhay sa bahay na wala ka na, Nay? Ngunit sa hangin, tila may marahang sagot. Ang mga dahon ng puno ay umuugoy, ang liwanag ng araw ay sumilip sa ulap. At sa gitna ng lungkot, ramdam ni Lina ang isang banayad na yakap na tila sinasabi, Anak, hindi ako nawala. Nasa puso mo ako. Lumipas ang ilang linggo matapos ang libing ni nanay. Tahimik ang bahay. Ang bawat sulok tila may iniwang alaala. Ang lumang upuan sa terasa, ang tsinelas ni nanay sa tabi ng pinto, at ang kurtinang madalas nitong inaayos tuwing umaga. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, unti-unting naramdaman ni Lina ang bigat ng bagong responsibilidad. Hindi lang ang pag-alala sa ina, kundi ang pangangalaga sa lupang iniwan nito. Isang hapon, dumating si Marites, ang kanyang hipag, sakay ng kotse. Maayos ang bihis, may kasamang mga dokumento at ngiti na may halong autoridad. Lina, bungad ni Marites. Napag-usapan namin ni Tonyo, sa tingin namin mas mabuting kami na lang muna ang mag-asikaso ng lupa para hindi ka na rin mahirapan. Napatingin si Lina, bahagyang nagulat. Pero ate, sabi po ni nanay, sa akin daw po yung lupa para maalagaan ko rin yung bahay. Bahagyang natawa si Marites, malamig at may bahid ng pangungutya. Ay Lina, alam mo namang hindi mo kayang i-manage yan. Wala ka namang trabaho, wala ka ring alam sa papeles. Hayaan mo na kami para sa ikabubuti mo rin naman ito. Tahimik lang si Lina. Sa isip niya, parang naririnig pa niya ang tinig ni nanay. Anak, kung may karapatang magmana ng tahanan natin, ikaw yun. Ngunit paano siya maninindigan kung ang kausap niya ay pamilya? Paano siya magsasalita kung bawat pagtutol ay parang kawalang galang? Pinilit niyang ngumiti, bagaman ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Sige po ate, kung yan po ang gusto ninyo, pero sana po maayos lang ang lahat. Umiling si Marites, ngumiti ng tipid at iniwan siya ng salitang, wala kang dapat ipag-alala, kami na ang bahala. Ngunit habang papalayo ang kotse, naramdaman ni Lina ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Isang malamig na paunang senyales ng unos na paparating. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik si Marites. Ngayon, may dala na siyang folder ng mga dokumento. Makintab, makapal, at may mga linyang hindi kayang basahin ng karaniwang tao. Habang nakaupo si Lina sa lumang upuan ng kanilang bahay, ramdam niya ang bigat ng presensya ng hipag. Ang bawat salita nito ay maingat, ngunit may tinatagong pangungutya. Lina, pirmahan mo na lang ito, wika ni Marites, sabay abot ng papel. Form lang yan para maayos ang titulo.
legal process lang, wala kang dapat alalahanin. Tinitigan ni Lina ang mga pahina, puro maliliit na letra, mga salitang teknikal na hindi niya maintindihan. Ate, para saan po ba talaga yan? Mahinahon niyang tanong. Ngumiti si Marites, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Ay naku, Lina, kung magtitiwala ka lang sa amin, hindi ka mapapahamak. Kapatid ng asawa ko ang pinagkakatiwalaan mo, hindi ibang tao. Tahimik si Lina. Hindi siya sanay tumanggi, lalo na sa mga nakatatanda. Ngunit sa loob niya, may unti-unting gumigising. Isang boses na mahina pa, ngunit nagsasabing, mag-ingat ka. Kinagabihan, hindi siya nakatulog. Pinagmasdan niya ang larawan ni nanay na nakasabit sa dingding. Nay, bulong niya, ginagawa ko lang naman po kung ano ang tama. Pero bakit parang mali ang pakiramdam ko? Sa labas, may hangin na dumarampi sa bintana. Tila ba may gustong iparating ang kalikasan? Tahimik, malamig, ngunit puno ng babala. Kinabukasan, bumalik si Marites kasama si Tonyo, ang kapatid ni Lina. Lina, pirma ka na lang para matapos na. Ang tagal-tagal mo nang pinag-iisipan, para rin naman sa pamilya to. Tumingin siya sa kapatid, umaasang makikita ang pag-unawa sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay pagod at bahid ng kawalan ng pakialam. Sige na Lina, sabi ni Tonyo, para wala ng gulo. At doon, habang nanginginig ang kamay niya, dahan-dahan niyang inilapat ang ballpen sa papel. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa takot na baka masira ang natitirang koneksyon sa pamilya. Sa sandaling iyon, hindi lang tinta ang dumaloy sa papel, kundi pati ang bahagi ng puso ni Lina na unti-unting napilitan sumuko. Sa isang hapon na tila walang kulay, nakaupo si Lina sa harap ng mesa ng barangay hall. Ang paligid ay tahimik, tanging tiktak ng lumang orasan ang maririnig. Sa harap niya, ang papel na ilang araw nang pinipilit ipapirma sa kanya. Hawak niya ang ballpen, ngunit parang may bigat ang bawat galaw. Sa kanyang isipan, bumabalik ang boses ni nanay. Anak, yung lupa natin, sa'yo yan, aalagaan mo yan, gaya ng pag-aalaga mo sa akin. Napakapit siya sa mesa, pilit pinapatatag ang sarili. Ngunit sa kabilang dulo ng silid, naroon si Marites, may nangiting magaan, ngunit malamig, at si Tonyo naman, nakatayo sa tabi, tila nagmamadali. Lina, pirma ka na. Ang tagal na nating inaasikaso to. Wala namang mawawala sa'yo. Kami nga ang gagastos. Tahimik si Lina. Wala siyang lakas para magtanong pa. Sa sandaling iyon, ang puso niya ay parang nakulong sa pagitan ng hiya, takot at paggalang. At sa dahan-dahang paggalaw ng kamay niya, lumapat ang dulo ng ballpen sa papel. At ang unang tinta ng panghihinayang ay nagsimulang dumaloy. Pag-uwi niya, mahigpit niyang hawak ang kopya ng pinirmahang dokumento. Habang nakaupo siya sa tapat ng altar, pinagmasdan niya ang pirma niya. Maliit, nanginginig, parang lagda ng taong hindi sigurado kung anong isinuko. Nay, bulong niya, napirmahan ko na po. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang may nawala sa akin na hindi ko na mababawi. Sumulyap siya sa lumang litrato ni nanay at sa ilaw ng kandilang marahang nauupos. Tila nakita niya ang sariling refleksyon. Isang anak na mabait, ngunit pagod. Isang babae na minsang naniwala na ang kabaitan ay sapat para mapanatili ang kapayapaan. Ngunit sa gabing iyon, tahimik niyang natutunan ang katotohanan. Minsan, ang kabaitan na walang hangganan ay nagiging daan ng sariling pagkawasak. Kinabukasan, muling bumalik si Marites. May dala siyang isang maliit na sobre, kulay puti, na para bang nagtatago ng lihim na mabigat sa hangin. Ngumiti siya kay Lina, ngiting hindi alam kung dapat paniwalaan. Oh, ito na yung para sa'yo. Para hindi ka na rin mahirapan. Inabot ni Lina ang sobre. Magaan ito, parang walang laman. Nang buksan niya, tumambad ang ilang pirasong 500 na bagong-bago pa at isang maikling sulat. Salamat sa kooperasyon. Ate, mahinahon niyang tanong, 5,000 lang po ito? Oo, mabilis na sagot ni Marites. Maliit lang naman yung share mo at kung tutuusin, wala ka namang ginastos. Tahimik si Lina. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang halaga ng perang hawak niya o ang bigat ng kahihiyan na dahan-dahang lumulubog sa puso niya. Tinitigan niya ang mga perang nakapatong sa kanyang palad. Mainit pa, pero sa bawat segundo, tila lumalamig, parang apoy na mabilis na namamatay kapag hinipan ng hangin. Ganito na lang ba talaga kababa ang halaga ng alaala ni nanay? Tanong niya sa sarili habang pinipigilan ang luha. Sa labas ng bahay, dumaan ang hangin. Dala ang amoy ng lupa, ng mga bulaklak na minsan tinanim ni nanay. At sa sandaling iyon, narinig niya sa isip ang tinig ng kanyang ina. Anak, hindi mo nabenta ang lupa. Ang binenta nila ay dangal nila. Pagkatapos umalis ni Marites, matagal lang nakaupo si Lina sa sahig, ang sobre nasa harap ng altar.
Sa tabi nito, nakasindi ang kandila. Ang liwanag nito ay kumikislap sa ibabaw ng pera, tila sinasabing hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At doon, unti-unti niyang naunawaan. Ang perang madali niyang tinanggap ay siyang dahan-dahang sumira sa kapayapaan ng kanyang puso. Lumipas ang ilang linggo mula nang tanggapin ni Lina ang maliit na sobre. Sa mga unang araw, pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Baka nga para sa ikabubuti ng lahat, bulong niya tuwing gabi kahit sa puso niya. May kirot na hindi mawala-wala. Isang umaga, habang naglalabas sa poso, lumapit ang kapitbahay nilang si Aling Berta. May dala itong tsismis. Pero sa pagkakataong iyon, ang dala nito ay hindi basta usapan, kundi katotohanan na magpapabago sa lahat. Lina, narinig mo na ba? Binenta raw ni Marites yung lupa. Neo, malaki raw ang nakuha nila. Halos 300,000. Napahinto si Lina. Parang huminto rin ang hangin at ang tubig sa batya ay tila naging salamin ng alaala. 300,000? Mahina niyang ulit. Halos hindi makapaniwala. Sabi nila ay 5,000 lang ang halaga ng parte ko. Tahimik si Aling Berta, ngunit ang mga mata nito ay puno ng awa. Kawawa ka naman, Lina. Dapat hindi mo yun pinirmahan agad. Hindi nakasagot si Lina. Ang mundo niya ay tila unti-unting umiikot. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang mga kamay ay parang luha na hindi pa bumabagsak. Pag-uwi, binuksan niya ang lumang kahon ni nanay. Naroon pa rin ang mga lumang titulo, mga litrato, at isang pirasong papel, ang huling sulat ng kanyang ina. Anak, kung sakaling hindi ko na kaya, tandaan mong ikaw ang may karapatang magtuloy ng lahat ng sinimulan ko. At doon, hindi na niya napigilan ang luha. Nay, hikbi niya, patawarin niyo po ako. Akala ko po tama ang ginawa ko. Sa labas ng bahay, naririnig ang tunog ng mga trabahador, mga martilyong tumatama sa dingding, mga pala na bumabaon sa lupa. Ang dating bakuran ng kanyang pagkabata, ngayon ay ginagawang warehouse. Bawat tunog ng martilyo ay parang hampas sa puso niya. At sa bawat ingay, may alaala ring nababasag, mga halakhak, mga kwento, at mga pangako ni nanay na unti-unting nilamon ng alikabok ng bagong simula ng iba. Gabi. Tahimik ang paligid at tanging ilaw ng kandila ang sumasayaw sa dingding ng lumang bahay. Si Lina, nakaupo sa harap ng altar, yakap ang maliit na unan na dati gamit ni nanay. Sa labas, humahampas ang hangin, tila kasabay ng bigat ng kanyang paghinga. Ilang araw na siyang walang ganang kumain, walang ganang lumabas. Ang mga ingay ng mga trabahador sa dating lupain nila ay unti-unting nawala, pinalitan ng katahimikan na mas malakas kaysa sigaw. Tinitigan niya ang larawan ni nanay, mga matang puno ng kabaitan at ng pag-asa. At doon, sa katahimikan ng gabi, pabulong niyang sinabi, "Nay, patawarin niyo po ako." Napahawak siya sa dibdib. Ramdam niya ang kabog ng puso na parang sinisisi siya sa bawat desisyon. Akala ko po, kapag tahimik ako, walang gulo. Akala ko, kapag nagpasensya, tama na yon. Pero ngayon, ako lang pala ang talo. Huminga siya ng malalim, at sa bawat paghinga ay parang lumalabas ang lahat ng kirot na tinago niya ng matagal. Ang alaala ng nangiti ng kanyang ina, ang amoy ng tinulang luto nito tuwing tag-ulan, ang mga yakap tuwing siya'y umiiyak sa kabataan, lahat ay parang pelikulang bumabalik sa kanyang isipan. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig niya sa loob ng puso niya ang isang tinig na marahang bumubulong. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kabutihan mo. Hindi mo kasalanang magmahal ng sobra. Napapikit siya. Sa unang pagkakataon, hindi na luha ng galit ang bumagsak mula sa kanyang mga mata, kundi luha ng pag-amin, luha ng isang pusong handa ng patawarin ang sarili. Matagal siyang nanatiling tahimik hanggang sa mapansin niya ang kandilang nauupos sa altar. Ang liwanag nito mahina ngunit matatag. Parang siya, na kahit ilang beses nang nasaktan, patuloy pa ring nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim. Makalipas ang ilang linggo ng katahimikan, isang umaga ay nagising si Lina sa huni ng mga ibon sa labas. Matagal na niyang hindi naririnig ang tunog na iyon. Ang simpleng musika ng umaga na dati ay hindi niya pinapansin. Binuksan niya ang bintana. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi na mabigat. May kakaibang gaan sa dibdib niya na parang sinasabi ng mundo, "Tama na ang pag-iyak, anak, panahon na para bumangon." Kinuha niya ang lumang bayong ni nanay at sinimulan niyang punuin iyon ng mga kakaning ginawa niya noong bata pa siya. Puto, suman at bibingka. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula, pero alam niyang hindi siya pwedeng manatiling bihag ng nakaraan. Sa palengke, nakatayo siya sa isang maliit na pwesto sa gilid. Walang karatula, walang malaking puhunan.
Tanging ngiti at kababaang loob lamang ang dala. Isang matandang lalaki ang unang bumili. Magkano to, Hija? 20 lang po, tatay, nakangiti niyang sagot. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay, isang simpleng hakbang. Pero sa bawat kakaning na ibebenta niya, tila isa ring bahagi ng kanyang puso ang unti-unting gumagaling. Tuwing gabi, pag-uwi niya sa inuupahang maliit na silid, nagdarasal pa rin siya sa harap ng lumang larawan ni nanay. Ngunit ngayong gabi, wala nang luha, tanging pasasalamat na lang. Nay, bulong niya, salamat po sa lakas na iniwan niyo sa akin. Hindi ko man nabawi ang lupa, pero nabawi ko po ang sarili kong tapang. At habang pinapatay niya ang ilaw, nakatingin siya sa buwan sa labas ng bintana. Maliwanag, buo, parang paalala na kahit ang gabi ay may katapusan at sa dulo nito, laging may bagong umaga. 2 taon ang lumipas. Sa bawat pag-ikot ng panahon, natutunan ni Lina kung paano mabuhay ng simple, kung paano ngumiti muli kahit walang kasiguruhan. Ngunit sa puso niya, may isang bagay na nanatiling hindi tapos. Ang pangungulila sa bahay na dati tinawag niyang tahanan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga paninda, bigla niyang naramdaman ang hangin na may halong amoy ng tuyong lupa at damo. Napapikit siya at sa loob ng isang tibok ng puso, bumalik ang mga alaala ng kanilang bakuran, ang halakhak ng kanyang ina at ang tanim na santol sa likod ng bahay. Siguro panahon na mahinang bulong niya. Panahon na para bumalik, hindi para magreklamo, kundi para magpasalamat. Pagdating niya sa baryo, hindi na niya halos nakilala ang dating daan. May mga bagong bahay, may mga batang naglalaro sa kalsada kung saan dati siya nag-aalaga ng mga manok ni nanay. Ngunit nang marating niya ang dating lupang kanila, tila huminto ang oras. Nakatayo roon ang isang malaking gusali, malinis, matayog at abala. Ngunit sa tabi nito, sa mismong kanto ng bakuran, may isang maliit na puno ng santol, manipis, ngunit matatag. Lumapit siya, hinaplos ang sanga at marahan niyang bumulong. Ikaw na lang pala ang natira, kaibigan. Sa ilalim ng lilim ng punong iyon, ipinikit niya ang mga mata at naramdaman niyang muli ang presensiya ng kanyang ina. Hindi bilang alaala ng lungkot, kundi bilang paalala ng lakas. Nay, nandito na po ako, mahinahon niyang wika. Hindi para bawiin ang nawala, kundi para pasalamatan ang lahat ng natutunan. Habang pinagmamasdan niya ang kalangitan, isang dahon ng santol ang dahan-dahang nalaglag sa kanyang kamay. At sa katahimikan ng hapon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal niyang hinintay. Hindi ang kapayapaang dulot ng pagpanalo, kundi ng pagtanggap. At doon, sa tabi ng punong itinanim ni nanay, nakangiti si Lina. Sa wakas, malaya na siya. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang muling bumisita si Lina sa baryo, may narinig siyang balita mula sa isang dating kakilala. Habang nagtitinda siya sa palengke, lumapit si Aling Berta, may mahinang tinig na puno ng awa at pagtataka. Lina, narinig mo na ba ang nangyari kina Marites? Hindi po. Bakit ho? Tanong ni Lina, mahinahon. Humugot ng malalim na hinga si Aling Berta bago nagsalita. Nabawasan daw ng negosyo si Tonyo, nagkasakit pa si Marites, at nabenta nila yung bahay nila sa Maynila para pambayad sa utang. Tahimik lang si Lina. Wala siyang sinabi. Ngunit sa loob niya parang may isang pinto ng mga alaala na muling nabuksan. Ang mga araw ng panggigipit, ang sandaling pinapirma siya sa papel, ang maliit na sobrang inabot sa kanya. Lahat ay bumalik, ngunit ngayong pagkakataon, wala na iyong bigat. Umuwi siya ng gabi at habang nag-aayos ng mga paninda, napatingin siya sa langit. Ang mga bituin ay kumikislap, parang mga mata ng mga taong nagsasabing, ang katotohanan, kahit gaano katagal, ay laging lumilitaw. Ngumiti siya ng marahan. Nay, bulong niya, hindi ko na kailangang makitang masaktan sila. Sapat na po sa akin na natutunan nila ang halaga ng katapatan. Kinuha niya ang maliit na kahon sa ilalim ng aparador. Ang lumang sobre na may natitirang ilang perang hindi pa niya ginagalaw. Matagal niya itong tinitigan bago niya inilagay ang isang papel sa loob na may nakasulat. Salamat sa aral. At ibinalik niya ito sa kahon kasabay ng pagbitaw sa lahat ng galit at sama ng loob na matagal niyang dala. Kinabukasan, habang tinatapos niya ang kanyang tinda sa palengke, may lumapit na isang matandang babae, may halong pamilyar sa mukha. Ikaw ba si Lina? Opo, sagot niya, nakangiti. Ako si Lilia, pinsan ni Marites. Gusto ko lang sabihin, pinasasabi ni Marites na sana mapatawad mo siya. Sabi niya, kung pwede lang balikan ang lahat, babaguhin niya. Napahinga ng malalim si Lina at marahang ngumiti, ang mga mata niya ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Matagal ko na siyang napatawad, sabi niya.
Dahil kung hindi ko siya mapapatawad, hindi rin ako makakalaya. At doon, sa gitna ng palengke, habang umaalingasaw ang amoy ng bagong lutong kakanin, ramdam ni Lina ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi siya nanalo sa kaso, hindi niya nabawi ang lupa. Ngunit sa puso niya, napanumbalik niya ang sarili niyang dangal. Makalipas ang maraming taon, ang dating sugatang puso ni Lina ay tuluyan ng gumaling. Wala na ang mga alalahanin. Wala na ang mga tanong na paulit-ulit niyang itinatanong noon sa sarili. Sa kanyang maliit na tahanan sa gilid ng palengke, madalas siyang makita ng mga tao, nakaupo sa harap ng tindahan, nakangiti, habang tinatanaw ang mga batang naglalaro sa kalsada. Sa tabi niya, may maliit na paso ng halaman. Bawat dahon nito ay buhay, sariwa, parang simbolo ng bagong pag-asa na itinanim ng panahon sa kanyang buhay. Tuwing hapon, habang papalubog ang araw, sumisindi siya ng kandila sa harap ng lumang larawan ni nanay. Hindi na siya umiiyak gaya ng dati. Ngayon, bawat sindi ng kandila ay paalala na may mga bagay sa mundo na kailangang hayaang mawala para magkaroon ng lugar ang bagong simula. Nay, bulong niya, maraming salamat po. Dahil sa lahat ng sakit, natutunan kong magmahal ng may hangganan at magpatawad ng walang kondisyon. Minsan, may mga dumaraan na kumakaway at bumabati sa kanya. Lina, ang bait mo talaga, ang gaan mong kausap. Ngumiti lang siya sapagkat alam niyang ang pagiging mabait ay minsan may kapalit na sugat. Pero sa dulo, iyon din ang dahilan kung bakit siya natutong maging matatag. Sa bawat gabi, bago siya matulog, madalas niyang sambitin ang parehong panalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng pinagdaanan ko. Kung hindi po ako nasaktan, baka hindi ko natutunang pahalagahan ang kapayapaan. At sa labas ng kanyang bintana, ang buwan ay marahang sumisilip tulad ng mga gabing nagdaan. Ngunit ngayong gabi, iba na ang pakiramdam. Tahimik, payapa, at puno ng pasasalamat. Dahil sa wakas, natagpuan ni Lina ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi ang lupa, hindi ang pera, kundi ang katahimikan ng kaluluwang marunong nang tumanggap. Sa pagtatapos ng kwento ni Lina, natutunan natin na hindi lahat ng kabaitan ay dapat gantihan ng pananamantala at hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan. Maraming beses tayong natutuksong manahimik para walang gulo, pero minsan, sa sobrang pagtitimpi, tayo mismo ang nawawalan ng boses, ng dangal at ng sariling halaga. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan ni Lina, hindi siya nagtanim ng galit. Pinili niyang manahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil mas pinili niyang maging payapa kaysa maging tama. At doon, napatunayan niya ang isang bagay, na ang tunay na utang na loob ay hindi sinusukat sa pera, ari-arian o pangalan, kundi sa kabutihang hindi ginagamit para saktan ng iba. Ang utang na loob na totoo ay hindi kailanman humihingi ng kapalit. At ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lupa o ginto, kundi sa puso na marunong magpatawad. Sa buhay, darating ang mga taong susubok sa kabaitan mo. May mga kukuha ng tiwala mo, may manlalamang, may mangiiwan. Pero huwag mong hayaang sirain nila ang paniniwala mo sa kabutihan. Dahil sa dulo, ang mga taong marunong magmahal kahit nasaktan, ang mga taong marunong magbigay kahit walang kapalit, sila ang tunay na pinagpala. At kung sakaling dumaan ka rin sa pinagdaanan ni Lina, tandaan mo ito, hindi mo kailangang bawiin ang lahat ng nawala para muling mabuo. Minsan, sapat nang mabawi mo ang sarili mong kapayapaan.